Ako nga pala si Jayana Aldea at magandang araw sa inyong lahat. Sa kabila ng pagiging pangkaraniwan na bahagi ng ating buhay, ang commuter experience ay puno ng mga hamon mula sa siksikan, matinding trapiko, kawalan ng maayos na pasilidad, at minsan sa kawalan ng dignidad para sa mga pasahero. Isa sa mga pangunahing napagtanto ko mula sa aming dokumentaryong ito ay ang kawalan ng kalidad ng serbisyong transportasyon na direktang sumasalamin sa mga pangangailangan ng mamamayan. Bilang estudyante, no, manggagawa or araw-araw na dumadaan sa mga ganitong pagsubok, hindi lamang oras ang nawawala kundi pati na rin ang produktibidad at kalusugan. Dahil sa kakulangan nga ng maayos na plano at implementasyon sa ating pampublikong sistema, tila napipilitang mag-adjust ang mga tao na madalas ay sila pa ang nagsasakripisyo sa kanilang mga sarili. Sa dokumentaryong ito, ipinakita ang resilience o katatagan ng mga Pilipino sa kabila ng mga naranasan nilang hirap. Marami pa rin ang nakikitang ngiti, pasensya at pagiging positibo ng mga pasahero at sa mga ibang commuter and workers. Subalit ang tanong, hanggang kailan tayo magiging kontento sa ganitong sistema? Ang pagbabago ay posible kung magbigay tayo ng boses at kilos upang maipatupad ang mga tamang solusyon para sa maayos na sistema ng transportasyon. Ang tunay na progreso ay hindi nasusukat sa mga modernong gusali o teknolohiya, kundi sa kung paano pinapahalagan ang bawat mamamayan, lalo na ang mga nasa lansangan. Lagi nating tatandaan na bawat tapak natin ay may solusyon. Ayun lamang po. Maraming salamat. Ang pinaka natutunan ko sa nilalaman ng dokumentaryo namin ay ang paghihirap ng mga commuter sa araw-araw nila na transportasyon dito sa Pilipinas. Upang ipahayag sa mga manonood ng dokumentaryo namin na kung gaano ka nakakaapekto ang hindi pag-ayos ng gobyerno sa estado ng transportasyon natin ngayon. Dito din malalaman na tayong mga commuter ay nahihirapan din dahil hindi nila ginagawang importansya ang sektor na ito. Ang retorika ay mahalaga sa paggawa ng dokumentaryo dahil ito ang nagsisilbing pundasyon at mabisang pagpapahayag at paghuhugnay ng impormasyon sa manonood. Ito ay tumutulong sa paghubog ng naratibo, pagpili ng tamang salita at imahe, at pag-ayos ng mga elemento upang makabuo ng isang kaabang-abang at kapani-paniwalang kwento na hindi lamang nagbibigay kaalaman kung hindi nagbibigay inspirasyon din sa mga manonood na kumilos o mag-isip ng mas malalim tungkol sa paksa. Ang solusyon ko lang ay ipakita sa mga iba't ibang plataporma ang mga isyu na hinaharap ng bansa natin pagdating sa hirap ng transportasyon upang malaman ng mga tao na nakaupo sa ating gobyerno at gumawa ng magandang alternatibong transportasyon upang piliin ng tao mag-commute at hindi mahirapan ang mga kapwa nating commuter kaysa gumamit ng kotse dahil ito ang naging isa sa mga dahilan sa pagkakaroon ng traffic dahil tumataas ang bilang ang mga pribadong sasakyan sa bansa natin taon-taon. Upang mahikayat ang mas maraming tao na manood ng dokumentaryo at mamulat sa sitwasyon ng ating bansa, maaari tayong gumamit ng makabagong paraan ng pagkikwento at makabuluhang paksa na may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maaari rin tayo gumamit ng iba't ibang plataporma tulad ng social media at online streaming services upang mas madaling ma-access ng mga tao ang mga dokumentaryo at magbigay ng maikling sulyap o trailer na makakuha ng kanilang interes upang sila ay manood at magkaroon ng interes sa dokumentaryo.
Ang pinakatumatak sa akin sa amin dokumentaryo ang pagsama ko sa kaibigan ko mula sa bahay niya sa Muntinlupa papunta sa university niya sa FU. Dito makikita kung gaano kahirap ang sinasakyan niya dahil sa haba ng pila na ito ng jeep o bus. Makikita din dito kung wala ka din budget para magkaroon ng maayos na transportasyon katulad ng Mubit, Angkas, or Grab. Makikita dito kung gaano kahirap magkaroon ng maayos na transportasyon dito sa Pilipinas at dapat ito solusyonan ng gobyerno upang gumanda ang transportasyon natin mga commuter dito sa bansa natin. Ang una kong natutunan sa dokumentaryong ginawa namin ay pagod ka na nga sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe. Bakit nga ba tayo napapagod? Dahil isa na rito ang mahinang sistema at hindi maayos na sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Marami din tayong kailangan masolusyonan kung paano tayo pupunta doon. Example na nga lang nung sinamahan ko si Reynan Tupas mula Ortigas hanggang Quezon City. Nung nakita namin siya noon, nag-aabang siya ng angkas pero wala siyang mabook dahil sabay-sabay ang labasan ng mga empleyado noon doon sa city na yon. Dahil hindi siya makapag-book, pumunta na lamang siya sa MRT dahil yun yung naging alternative mode of transportation niya para siya ay makauwi. So makikita natin dito na kailangan maghahanap tayo ng solusyon bago tayo makapunta sa panaroonan natin. Ang isa sa mga tumatak sa isip ko habang ginagawa namin ng dokumentaryong ito ay yung gastos nila sa pagbabiyahe. Dahil kung nakikita nyo, kung nabasa nyo o narinig nyo na may mga gumagastos ng 200 pesos, 150 pesos, at hindi pa kasama doon yung pagkain nila sa buong araw. May kita din natin na sa commute lamang yun at hindi pa kasama yung merienda, yung pagkain nila sa tanghali, merienda nila sa hapon, tapos yung pagkain pa nila sa gabi. So may kita natin na kumbaga hindi talaga maayos na kapag 200 pesos ang nagagastos mo sa pagko-commute at nandun lang siya, nasa commute lang siya nakatago, nakalaan. So kung talagang titignan natin, yung pera is sobrang importante niyan sa atin. Kung kaka-commute natin, kakapunta natin sa trabaho, pauwi galing ng trabaho, kung doon lang naubos yung pera natin, ano pang matitira para sa sarili natin, di ba? So yun ang pinakatumatak sa isip ko na yung gastos ng isang commuter ay sobrang mahal to the point na minsan may mga bagay na sinasacrifice tayo para lamang magkaroon tayo ng komportable or para lamang makapunta tayo sa ating pinagtatrabahuan. Ang aking suggestion naman para sa gobyerno at sa mga tao, dahil hindi lang naman dapat gobyerno ang magkaroon ng solusyon para dyan. Ang akin sa gobyerno is ayusin nila kung ano yung gusto ng mga tao pagdating sa mga transportasyon at sa pag-commute. Example nito, ang MRT na laging nasisira ay pwede nating solusyonan, ang LRT1, LRT2, pwede nating solusyonan yan. Kagaya na lamang pag nasisira ang mga LRT1 na bagon or LRT2, dahil ako ay isang commuter, lagi ko yung nararanasan. Kapag nasisira ang mga bagon, ang kailangan nilang gawin, magdagdag pa sila ng mga bagon. Dahil alam naman natin na hindi biro ang magdagdag ng mga bagon, yung sa LRT2. Dahil magkakaroon din ng convenience sa mga tao, lalo na't araw-araw ginagamit ang LRT2. So, kailangan natin ng mga bagon. So, ang gobyerno ang gagawa ng ganong paraan, magpuput up sila or gagawa sila ng project na magdadagdag ng bagon. At hindi lamang sa mga LRT2 nakafocus, pwede din sa mga jeep, sa mga bus, yung mga tricycle, sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. At isa na rin dito na yung sa paglipat yung pagmo-modernize ng jeep is talagang ayaw ng mga jeepney driver ngayon. Kasi kapag natanggal yung mga traditional na jeep, ano pang trabaho nila, 'di ba? So kaya sumasalungat sila sa idea ng gobyerno na 'yon dahil wala naman silang security sa job na 'yon. So, ang importansya naman ng retorika sa paggawa ng dokumentaryo namin, sa sarili kong opinion, ay mas nakita namin yung mga bagay na hindi namin nararanasan. Kumbaga, sa English, like,
we understand the world that we don't live in. So, kung i-translate natin siya sa Tagalog, parang mas malalim pa yung maiintindihan natin kung hindi lang tayo nakafocus sa isang bagay o sa isang sitwasyon. So, ang unang paraan para magkaroon tayo ng mga manonood sa mga dokumentaryo is kailangan natin kasi na parang iugnay ito sa tunay na nangyayari sa totoong buhay. So, personally nung gumagawa kami ng dokumentaryo is naghanap din kami ng dokumentaryo na kagaya nung dokumentaryo sa pagko-commute. Dahil unang-una, hindi namin alam kung paano gumawa ng dokumentaryo. Kaya nag-base kami, so technically naging isang way yun para magkaroon ng audience yung dokumentaryo mo kung gagawa din sila ng dokumentaryo. At kung yung dokumentaryo na yun ay kaugnay niya yung tunay na nangyayari dito sa ating lipunan. Example na nung ginawa namin, commuter. At meron ding iba dyan na gagawa ng dokumentaryo sa poverty. So may kita natin na itong mga to ay mga social issues dito sa Pilipinas. So para magkaroon tayo ng audience at para maging inclined ang mga audience natin, kailangan magkaroon tayo ng mga reliable facts, may mga statistics, may mga data, para hindi lang tayo basta-basta nagbibigay ng impormasyon na hindi naman tayo sigurado. At Natuklasan ko sa ginawa naming dokumentaryo ang mahirap na realidad na nararanasan araw-araw ng mga commuter. Una dyan, kailangan nilang maglaan ng oras para gumising ng mas maaga kaysa sa dapat nilang paghahanda dahil ang iba ay hindi naman malapit sa kanilang trabaho o eskwela. Gayun din maraming pwedeng mangyari na aberya sa daan, kagaya ng traffic, rally o kung ano paman. Kaya napakahirap talaga ang nararanasan ng mga commuter dahil kung tutuusin, pwede sanang gamitin na lang nila na pahinga ang iginugugol nilang oras para dito. Isa pang halimbawa, yung pauwi ka na galing sa mahabang pagtatrabaho o eskwela, tapos maaabutan ka pa ng rush hour na alam naman nating sobrang nakaka-stress at kung minsan mas nakakapagod pa ang biyahe kaysa sa mismong trabaho na ginagawa ng karamihan. Kaya makikita natin dito na hindi biro ang paglalakbay na nararanasan araw-araw ng mga commuter. Kaya sa ginawa naming dokumentaryo, siguro ang pinakatumatak sa akin ay kung gaano kabigat ang naging epekto ng inflation sa mga commuter, lalo na sa mga estudyante. Dahil mahirap na nga mag-commute, pero dumagdag pa ang biglaang pagtaas ng pamasahe sa kalbaryo na nararanasan natin. Dahil napunta pa dito ang budget na pwede na lang sanang ilaan sa iba pang mahalagang bagay, kagaya ng kuryente, tubig, pagkain, at biglaang mga pangangailangan. Kaya para sa akin, ang solusyon talaga dito ay yung agarang pagresolba ng mga nasa posisyon. Dahil hindi sapat na nagrarally lang ang mga tsuper at mga commuter para sa mga karapatan nila. Kung yung mga nasa posisyon mismo ay walang paggalaw o hindi nila inaayos ang mga polisiya at hindi nabibigyan ng atensyon ang mga hinaing ng taong bayan, mawawalang saysay ito lahat. Kaya kailangan maglaan ang gobyerno ng sapat na pondo upang makapagsimula at makaalinsabay ang mga mamamayan sa modernisasyon na ipinapatupad nila. Kaya naman nakita ko ang kahalagahan ng retorika sa ginawa naming interview dahil mas naipahayag namin ng maayos ang aming kaisipan at mga tanong sa mga in-interview namin. Naintindihan ko kung gaano kahalaga ang buong pangungusap upang mas maintindihan ng mga na-interview namin ang nais naming ipahayag. Dahil sa retorika, nagkaroon ng malinaw na komunikasyon at naiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kaya sa panghuli para sa akin upang mas makahimok pa ng mga manonood sa mga dokumentaryo, maganda na ang mga tinatalakay ay napapanahon at ang mga issue na kailangan bigyan ng atensyon. Para sa ganon, magkaroon ng interes ang mga manonood na magbibigay sa kanila ng kamalayan at kaalaman na magmumulat sa kanila sa mga issue na nangyayari sa lipunan. Ayon sa aming dokumentaryo, ang kadalasang ginagamit na paraan ng transportasyon ay ang bus or LRT. Maaring magandang solusyon dito ay ang paglagay ng tamang oras sa pag-pick up at pag-drop off ng mga pasahero upang maging mas maayos ang daloy ng mga bus or LRT. Bukod sa pagiging parte ko sa mga estudyanteng commuter, ay nakita ko kung gaano mas kahirap pa ang aking pagdadaanan, lalo na't pag ako ay graduate na. Natutunan kong mahalin ang salitang pagtsatsaga dahil sa ginawa naming dokumentaryong ito,
Nakita ko sa bawat mukha ng aming mga ini-interview na mga individual ay makikita mo ang pagtiyatsagang ginagawa nila sa araw-araw upang mabuhay at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Natutunan ko din pahalagahan ang mga ginawa ng aking mga magulang bilang sila din ay commuter mula Caloocan City papuntang Quezon City upang makapagtrabaho para ako'y makapag-aral ng maayos. Ang pinakatumatak sa isipan ko ay ang mismong karanasan ko mula sa pagdodokumentaryo namin. Mula sa eskwelahan ay bumiyahe kami papuntang MOA at ganoon din sa pagbalik. Naranasan ko kung gaano kainit ang tinatahak ng bawat commuter upang makapunta lamang sa kanilang pinagtatrabahuhan. At nakita at naranasan ko din kung gaano kasikip ang kailangan nilang tahakin upang sila ay makauwi na. Mas matindi pa ang magiging karanasan namin sa dokumentaryong ito kung nakasabay kami sa 2 rush hour na naganap sa araw-araw. Ngunit kahit hindi kami nakasabay sa oras na iyon, ay naramdaman ko pa rin ang pagod mula sa biyahe. Mas malala pa nga ito dahil ang ibang commuter ay mas malayo pa ang binabiyahe.